So, ayan class, meron na tayong age. So, tingnan ulit natin yung data frame natin. Meron tayong likes, likes received, mobile likes, tapos website like, tapos likes received sa mobile, saka sa website. Bali, masyado siyang marami. So, gusto natin pagsamahin si likes received sa mobile at saka sa website. Bali, pagsamahin na lang natin siya para isang dataset na lang siya. So, ang gagawin natin is punta tayo sa our source, combine natin yung mga likes. Para mag-combine yung likes, gagawin natin, alisin muna natin yung likes. So, pag-drop ng likes, bali yung data frame, tapos dollar sign, tapos yung likes, tapos equal to null. So, ibig sabihin yan, idadrop natin si likes. Mawawala siya sa ating data frame. Control Enter, nilipat tayo sa data frame. Yan. Tingnan natin, nawala na yung likes. Tapos balik ulit tayo sa ating R script. Then, gagawa tayo ng likes. Bali, data frame, dollar sign, likes, tapos iseset natin siya na equal siya sa pinagsamang website likes at saka mobile likes. Bali, ang function na ginamit ko is addition. So, yan lang. Control Enter. After nyo mag-run, punta ulit tayo sa data frame. Makikita natin sa uli, meron na siyang likes. So, ayan. Yan yung pinagsamang mobile likes at saka website likes. Then, ulitin lang natin siya sa like received. So, like received, set natin sa null. Di-delete natin yon. Tapos, gawa ulit tayo ng bagong likes received. Pagsasamahin yung like received sa website at saka sa mobile. Control Enter. Kung makikita natin, andun siya sa uli. So, balik ulit tayo sa our script. Then, ang gagawin natin is i-drop natin yung mga columns na hindi natin kailangan. Pare, website likes. Drop natin siya, control enter. Saka yung website likes sa receive. Yung dalawang mobile. So, pag in-drop natin siya, balik tayo sa data frame, makikita nyo na wala na siyang likes na galing sa mobile or sa website. Bali, hindi na siya magkaiwalay. Pinagsama na natin siya sa likes lang at saka likes received. Balik tayo sa data frame. Check muna pala natin yung data frame. So, set natin. Minsan, kuwari, sobrang daming data natin. So, pag maraming data, ang kadalasan natin ginagawa is hahanapin mo kung may missing value siya. So, sa pag-check ng missing value, ang unang code natin is sum ng mga missing value. Kumbaga, ang code para sa function na ginagamit natin sa missing value is NA. Ang ibig sabihin na is NA function, ibig sabihin NA siya sa data frame. Tapos yung nasa loob niya is data frame. Tapos insert ko lang na sum, ibig sabihin additional ng lahat ng bilang ng missing values. Tapos, ayan. Tapos yung value na to, in-assign ko siya sa df and a para hindi mabago yung ating data frame. Kasi ang pangalan ng data frame natin is df. So, naglagay tayo ng bagong data frame ng pangalan is dfna, which is siya yung may mga missing value. So, control enter natin. Tapos print natin yung dfna. Ayan, lumabas sa console, meron tayong 177 na missing values. So, ibig sabihin, sa data frame na to, may mga NA. Yun nga lang, hindi natin alam kung nasaan. So, balik tayo sa script. Hanapin naman natin. Itong function na callSums, siya naman yung magtuturo sa atin kung nasaan yung mga missing values natin. So, callSums, tapos ang hanapin natin sa callSums is yung mga missing values. Tapos, control enter lang natin.
lalabas yung mga columns at saka yung mga missing values. So makikita natin, meron siyang missing values sa gender, saka sa tenure. Pag pinag-add nyo siya, 177 siya. Ibig sabihin, walang missing values sa ibang column natin. So ayan lang, gender saka tenure. So yung gender natin, category siya. Meron siyang female at male. So, minsan yung mga nagpe-Facebook daw, nakalimutan nilang set yung gender nila. So, either sinadya nila na hindi sila mag-select ng gender or ayun, nakalimutan lang talaga nilang lagyan ng gender. So, ilagay natin unknown. Kasi di natin alam kung bisexual sila o nakalimutan lang talaga nila na lagyan ng female or male. So, control enter natin yung set natin sa unknown yung NA na gender. Tapos, hanapin natin tapos ngayon, dahil meron din tayong missing value sa tenure, set naman tayo ng 0. Yung 0, madalas natin naman ginagamit pag numerical naman yung feature. Kanina categorical feature, so set natin unknown. Ngayon naman, madalas gagamitin natin pag numerical siya, 0 yung lalagay natin sa ayun, numerical feature. Then control enter lang natin. Tapos after ma-run, i-recheck natin kung na-fill na natin yung mga missing values. Bali, recheck ulit natin, type ulit natin yung function ng missing values, dfna. Tapos, ayan, print natin, ayun, naging 0 na siya. Kasi nilagyan na natin ng unknown yung gender na walang nakalagay, saka nilagyan na natin ng 0 yung dalawang tenure na missing values. Ayan. So, kung makikita niya, punta tayo sa data frame, punta tayo sa gender, sort natin. Sa mga una, maraming female kasi nakasort. Tapos bandang gitna, ayun, may male. Tapos sa pinakahuli, tingnan natin, unknown na siya. Bali, hindi na siya NA. Wala na siyang missing values. Pero kung titignan nyo class, yung ating data frame, yung column natin, hindi nakaayos, hindi nakasort. Bali, nasa huli yung date of birth at saka age, malayo siya sa date of birth by day, year at saka month. So gusto natin pag itabi natin si date of birth sa day, year at month niya para madali makita kung tama ba. Then punta ulit tayo sa R script. Sa pag-sort naman ng values, ganito naman yung command. So i-print lang natin yung column names. Tapos kung ano yung papagkuhanan natin ng column names, yan. Ito yung mga column names natin. Nakikita nyo, hindi siya sunod-sunod. So, yung call names, ginagamit lang yung function na yun para i-print out kung ano yung mga column names ng isang data frame. Or kahit vector siguro. Pwede natin makita yon. Then, data frame. Ulitin lang natin sa data frame, i-rewrite natin siya, i-set natin siya equal sa, tapos kung ano yung pagkakasunod-sunod. Una, user ID, date of birth by day, then date of birth by month, by year, tapos date of birth. Kanina yung date of birth, nasa pagitna ng age at saka friendship initiated. Ngayon, itatabi natin siya sa year. Susunod by age, then gender, tenure hanggang sa ayan, ito yung pagkakasunod-sunod na gusto natin. So, control enter lang natin. Tapos hintayin natin mag-run. Punta ulit tayo sa data frame. Tingnan natin kung okay na ba siya. So, sabi natin yung date of birth kasunod ng year. So, ayan. Nag-apply naman yung ating code. Makikita nyo, ito na yung bagong data frame natin. Ngayon naman, ang gusto natin, i-save natin yung ginawa nating data frame. Sa pag-save,
Ang command natin, write.xlsx. So, yung write.xlsx natin, kailangan natin siya ng OpenXLSX na package. Kaya natin siya ginamit. Una, ang ilalagay natin sa ating write.xlsx sa function is yung data frame. Yung pangalan ng data frame. Parang pangalan ng data frame nyo is data frame or data. Pwedeng ganyan. Kasi, pero yung sinet natin kasi df yung data frame natin. So, df. Tapos, kung ano mismo yung pangalan ng file, gusto kong palangalanan siya ng mydata.xlsx. Then, after nun, yung sheet name, papangalanan natin siya ng Facebook. Append is equal to true. Ang ibig sabihin naman ng append is equal to true, ibig sabihin yung sheet name niya magiging Facebook. Kasi pwede tayo mag-save ng maraming sheet sa isang Excel. Kung hindi natin i-append is equal to true yan, magiging pangalan lang ng sheet name niya is sheet 1. Parang normal na name lang siya. So, ayun. Control enter natin. Hintayin natin mag-save yung ating data frame. Pag nawala na yung stop na symbol, ibig sabihin nag-save na siya. So, check natin kung nag-save na ba talaga siya. Punta tayo sa final pane sa files. Then, hanapin natin yung my data. Ayun, eto na siya. Meron tayong my data. So, ayun lang class. Thank you sa panonood.